JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Polyon. Taong 1995, Negros Occidental. Sa buong buhay ni Polyon, hindi niya inakala na ang tunay na ama ay isang aswang. Nabuhay siya sa poder ng amain, pangalawang asawa ng ina. Bugbog sarado tuwing lasing, hindi kasundo sa lahat ng bagay. Nang masawi ang ina sa isang trahedya, nagpunta sa probinsya kung saan mahanap ang tunay na ama. Normal ang lahat pagdating sa tahanan. Pinatuloy ng matanda na nagpakilalang ina ni Paterno ang ama niya. Pinakain, nagkwentuhan. Ginugulang mahabang oras sa pagkilala sa isa't isa. Wala namang problema. Magaan ang kalooban at damang-dama na pamilya kaagad ang turing. Subalit pagsapit ng gabi, dito na lumabas ang trahedya. Tulog sa kabilang kwarto si Lola Anding. Si Polyon na bagong salta sa tahanan na hirapang makatulog. Binuksan ng bahagya ang bintana. Sumisipol habang lumalanghap ng hangin. Hindi nagtagal. Agaw atensyon ang angil mula sa kung saan. Nakakakilabot ang tunog kaya sinara ang bintana kaso bago pa makatalikod. Nawasak ang dingding. Bumungad ang isang nilalang. Nanigas si Polyon sa kinakatayuan. Walang kurap na nakapako ang tingin sa halimaw. Maging ito ay nagulat sa kanya. Naglalabasan ang matulis na ngipin. Itim ang balat at nangangamoy. Mahaba ang mga kuko. Naglalaway. Kulay abo ang buhok. Nanlilisik ang mga mata. Sumigaw ang binata pero kaagad sinakal. Inakalang ikakamatay ang sandali, subalit dumating si Lola Anding. Pasimpleng sinita ang nilalang. Naging maamo. Dahan-dahang lumayo. Kasabay nito ang unti-unting pagpapalit ng anyo. Lumitaw ang isang lalaki na nasa edad 40. Napako ang tingin ni Polyon. Naguguluhan kung bakit magkamukha sila. Nang sulyapan si Lola Anding, ito na ang nagpaliwanag. Tignan mo na, Rogelio. Ang sabi ko kasi, agahan mo sa pag-uwi. Naabutan ka tuloy ng anak mo. Binalandra ka agad ang tunay mong anyo. Pagpasensyahan mo na, apo. Paminsan kasi may saltik ang tatay mo. Hindi nakikinig. Lalong hindi nakaimik si Polyon. Muling napatitig sa lalaki. Pinuproseso ng utak ang narinig. Aswang ang ama niya. Nanlulumong napaupo sa tabi. Ano? Anak ko ang binatang ito, aba. Paano nangyari yon? Kailanman hindi ako nagkaroon ng nobya. Nagpapauto na naman kayo kung kani-kanino. Hindi porket nagpakilala ng ganyan maniniwala kayo kagad. Nanay naman. Wika ni Rogelio. Hay, wag mo akong maganyan-ganyan. Tatamaan ka talaga. Nakalimutan mo na ba? Kumikiringking ka dati. Akala mo mauubusan ka ng babae. Kung saan-saan ka napapadpad. Ay naka, lahat ng babae, sinundot mo. Huwag mo ko bigyan ng ganyang reaksyon ha. Akala mo naman napakabuti mong lalaki. Kahit saan sumusundot ka. Grabe naman kayo, Nay. Hindi ko na nga maalala pero kayo tandang-tanda nyo pa. Malamang. Nakalista sa utak ko lahat ng kalokohan mo. Para kung sakaling may dumating dito at magpakilala na anak mo, hindi ako magtataka. Maghuhugas kamay ka pa. Kamukhang kamukha mo nga yung binata. Hindi na nakaimik pa si Rogelio. Sinulyapan si Polyon. Umiling at umalis. Si Lola Anding na ang nagpaliwanag sa katauhan ng ama. Sa edad ni Polyon, nilinaw ng matanda na nabuo siya sa sinapupunan. Hindi pa aswang si Rogelio. 20 taong gulang nang maging aswang. Menor de edad nung umaarangkada ang pagiging babaero.
Gayunpaman, hindi makapaniwala ang binata sa takbo ng pangyayari. Ngayon pa lang, nagsisisi na kung bakit hinanap pa ang ama. Kung alam lang na isa itong halimaw, hindi na sana pinuntahan pa. Habang lumilipas ang oras, nagbalak si Polyo na umalis. Hindi na nais pang manatili sa tahanan. Kaso nga lang nang buksan ang pintuan, bumungad ang ama. Titig na titig. Mababakas na maging ito hindi makapaniwala na may anak siya. Nang makitang bitbit ang bag, binawi at nagsara ng pintuan. Anak kita, hindi ba? Kakarating mo lang tapos alis ka kagad. Iho, gusto ko lang ipaalam sa'yo, sa sandaling tumapak ka sa tahanan ko, hindi ka na makakalabas pa. Dito ka na habang buhay. Subukan mong tumakas. Ako mismo ang hahabol sa'yo sa nakita mong anyo kanina. Sa sinabi ni Rogelio, nanlamig ang katawan ni Polyon. Kagad pumasok ng kwarto at nagtago. Kinabukasan nagbago ang timpla ng hangin. Kung umakto ang mga ito, akala mo ay walang aswang. Pinaganda siya ng agahan, prutas, gatas, biskwit, kanin at ulam. Napako ang tingin sa putahe. Litaw na litaw ang hiniwang karne. Napalunok ang binata sa ideya na posibleng laman ito ng tao. Kaso kagad nagsalita ang ama niya. Hoy, huwag ka mag-isip ng ganyan. Walang kumakain ng tao sa pamilyang to. Porket may aswang tao kagad ang kakainin. Oo, aswang ako, inaamin ko. Pero iba ang tawag ng aking sikmura. Ang nasa mesa, karne yan ng baboy at manok. Nay, grabe naman tong apo mo sa mamag-isip parang ikaw ah. Dinamay pa ako nito. Kahit ako magdadalawang isip kapag may uwi kang karne. Mamaya laman ng kapwa-tao yung ipapakain mo. Maglola nga kayo. Sige, pagtulungan niyo ako. Nagtawanan ang dalawa. Nakatingin lang si Polyon sa kanila. Nang makumpirmang karne ng baboy at manok ang nakahanda, sumabay sa agahan ang binata. Matapos nun, dinala siya ni Lola Anding sa bayan para mamili ng mga gamit. Pinasyal na rin sa buong lugar upang maging pamilyar. Hindi lubos maisip ni Polyon na mapera ang matanda. Kung pagbabatayan ang lagay ng tahanan at itsura, hindi masasabing may tinatagong salapi. Pero ito sila ngayon. Binibili ang kahit anong matipuhan. Nang makasalubong ang kakilala, nag-alok ng kambing. Matapos magkasundo ay kagad binayaran. Kung susumahin ang lahat, 1,000 ang halaga. Pag-uwi ng tahanan, nakasalubong sa daan si Rogelio. May bitbit na balde, selyadong-selyado. Tumutulo ang sariwang dugo. Habang naglalakad panay ang sulyap dito, iba ang kutob ng binata. Idagdag pa ang kilos ng ama na inilalayo ang bitbit. Gayunpaman, pagdating ng tahanan nakumpirma kung ano ang laman. Laman ng aswang. Diretso sa kusina para lutuin. Nakatayo lamang si Polyon habang pinapanood ang ginagawa ng ama. Tinuring na karne ng baboy ang laman ng aswang. Hinugasan, hiniwat pinakuluan. Iniyaw ang iba. Ang tira ay nilaga. Nag-alok pa ito ng maluto. Kapwa aswang pala ang kinakain mo. Hindi ba dapat tao o hindi kaya hayop? Tanong ni Polyon. Ganyan kayong mga karaniwang tao kapag nakakarinig ng aswang. Iniisip na tao kagad ang kakainin o hindi kaya hayop. Iba't iba ang lahi ng aswang. Nabibilang ako sa agaras. Kumakain ng kapwa aswang upang mas maging malakas. Nabibiktima pa rin naman ng tao pero nananakot lang. Hindi kinakain dahil masyadong matapang sa sikmura namin ang dugo at laman ng tao. Mainam na rin yon para naiiba ko sa ordinaryong aswang. Agaras, baka naman gawa-gawa nyo lang yan para hindi kayo masabihan na masamang nilalang.
Kung nagdududa ka, problema mo yon. Kung wala ka rin mabuting sasabihin sa pagiging aswang ko, mabuti pa tulungan mo na lang ang lola mo. Kahit nilinaw ni Rogelio ang tungkol sa katauhan, hindi magawang maniwala ni Polyon. Para sa binata, walang naiiba sa aswang. Pare-parehong tao ang binibiktima. Habang pinapanood si Lola Anding na nagtatabas ng damo sa bakuran, kahit papano ay napanatag. Hindi siya pinabayaan, siniguradong mapapabuti ang kalagayan at mapapalapit ang kalooban. Palagi siya nitong kinakausap para hindi maburyong. Habang tumatagal, natutong makibagay at makipagsabayan. Unti-unting nawala ang takot at tinanggap na ganito ang pamilyang makakasama. Makaraan ng ilang araw, hindi umuwi si Rogelio matapos magpaalam nung nakaraan. Ang sabi ay may kikitain na kakilala, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakakabalik. Nag-alala si Lola Anding dahil noon na matagal na umuwi, nagtamo ng maraming pinsala sa katawan. Pagkatapos nun, kung sino-sinong halimaw ang umaaligid sa tahanan, hindi naglaon bumalik ito. Kagaya ng sinabi ng matanda, malubha ang kalagayan. Samot-saring sugat ang tinamo. May kalmot, may kagat, may saksak. Maraming dugo ang nawala sa katawan. Kagad inasikaso ni Lola Anding, pinainom ng uri ng langis at ginamot ang sugat. Pagkatapos nito, pinakain ng maraming karne ng aswang. Hindi makapaniwala si Polyon sa nasasaksiyan. Kitang-kita niya kung paanong umuusok ang mga pinsala. Unti-unting naghihilom ang lahat ng mga ito. Sa kabutiang palad umayos ang sitwasyon. Diyos me, Rogelio. Ano na naman ba ginawa mo sa pagkakataong to? Meron ka bang dinaling aswang na nasa hanay ng matataas na ori? Hindi ka pa nadala sa nangyari dati. Halos ikamatay mo yun tapos inuulit mo pa ngayon. Kailan ka ba matututo? Nay, hindi yan ang dapat mong unahin. Sa susunod mo na ako sermonan kapag nakalayo na kayo dito. Isama mo si Polyon. Lumuwas kayo sa ibang bayan. Sa lugar na hindi matutunton ni naman. At para sa ikakatahimik mo, wala akong inagrabyado. Sadyang bumalik lang yung aswang na nangyanggaw sa akin. Kung dati gusto kong gawing kauri, ngayon naman ay patayin. Yung mga nakasabay kong niyanggaw niya noon, isa-isa nang dinadali. Hindi lang yun, pati pamilya ay dinadamay. Sus Mariosep, sino ba kasi yung aswang na yan? Baka pwede mo naman kausapin. Hindi ganyan ang mga aswang na Kilala ko ang ugali nila. Walang patawad, walang pakiusap. Patayan kung patayan. Kaya rin yan nilalahian ng mga tao upang maging aswang para magkaroon ng maraming pagkain. Aswang kapwa sa aswang ang labanay. Umalis na kayo ngayon din. Hindi pwede yan, sumama ka sa amin. Alis tayong lahat. Hindi pwede na Siguradong masusundan niya ako. Malakas ang kapit ng marka sa akin. Patay tayong lahat kapag nagkataon. Huwag niyo na akong alalahanin, kaya ko ang sarili ko. Siguraduhin niyong walang makakaalam na kamag-anak ko kayo sa mga pupuntahan niyong lugar. Kilos na! Nang marinig ni Polyon ang usapan, dali-daling nag-impake. Lumuwas sila Lola Anding sa liblib na bayan kung saan naroon ang ibang kaanak. Masukal na lugar, bihira lang na may dumadaan, kampante na walang makakatuklas. Subalit laking gulat nila, isang matanda ang lumitaw. Dahil sa utos ni Rogelio na walang magsasalita, panay dahilan si Lola Anding at pinsan na si Mang Teryo. Nasa itaas ng tahanan si Polyon. Sinisilip sa siwang ng sahigang kaganapan sa baba. Walang ano-ano. Sinakta ng mga ito. Gusto sanang sumaklolo ng binata, kaso napansin ang senyas ng lola. Napapikit na lamang nang bumagsak si Mang Teryo. Duguan at hindi matigil sa pagsigaw. Dito nagsalita si Lola Anding. Walang magawa kundi ituro ang kinaroroonan ng anak.
Nang makalis ang matanda, dali-daling bumaba para tumulong. Mabuti na lamang may malapit na manggagamot, kagad na agapan ng sugat. Kaso nga lang nagtataka si Polyon kung bakit masama ang titig nito sa kanya, na para bang may ginawa siya na hindi kaaya-aya. Pagkatapos ng gamutan, lihim siyang kinausap ng manggagamot. Iho, may tatanong lang sana ko sa'yo. Yung bagay na nasa bulsa mo, alam mo ba yan? Anak ka ba ng aswang? Hindi nakasagot si Polyon. Kinapa ang bulsa. Naramdaman na merong maliit na bato. Hindi niya ito inilabas. Inantay ang susunod na sasabihin ng manggagamot. Binalaan siya ng albularyo na huwag ilalayo sa kanya dahil makakatulong ito sa oras ng peligro. Bakit to? Ano po bang alam niyo sa bagay na to? Yan ay bertud ng aswang. Kapag hawak ng isang tao, pwede siyang maging halimaw o hindi kaya magagamit ito bilang panglaban sa mga kaaway. Ipagpaumanhin mo kung masama ang titig ko sa'yo. Akala ko kasi sinadya mong dalhin yan dito sa tahanan ko para manakot. Wala ka palang alam sa tangan mo. Hindi bale na, magbibigay ako ng gamot para kay Teryo. Siguraduhin mong maiinom sa tamang oras. Wika ni Mang Jose. Matapos ng insidente, naging alerto ang manggagamot. Naglagay ng pangontra sa paligid para maiwasan ang pagbalik ng aswang. Oras-oras bumibisita sa tahanan para masigurado ang kaligtasan ng lahat. Dito na pag-alaman, nakapatid ni Mang Teryo sa ama, kaya ganun na lamang ang pag-aalala. Nang magkaroon ng oras, nakipag-usap si Mang Jose kay Polyon. Kilala nito si Rogelio at ang nakababatang kapatid ay kasabayan sa Nayanggaw noon. Dahil manggagamot siya, nagawang agapan subalit makalipas ang ilang taon. Nagpakita ang aswang na yumanggaw at pinaslang. Sa puntong yun, pinagdasal na makatagpo ang halimaw para pagbayarin. Kaso nga lang hindi kilala kung sino. Nagbungkay si Polyon na magkita sila ng ama dahil pareho ng taong pinag-uusapan. Sumang-ayon naman si Mang Jose kung kaya't nagpasama sa pag-uwi. Ayaw sanang pumayag ni Lola Anding sa takot na mapahamak. Kaso sinigurado na manggagamot na poprotektahan. Kagad silang bumalik sa tahanan at naabutan si Rogelio. Hinayaan ni Polyon na mag-usap ang dalawa. Pinaliwanag ni Mang Jose ang kaganapan sa bahay ni Mang Teryo. Ganun na lamang ang galit ng ama. Pero hindi dito nakasentro ang usapin. Pinagtibay ang plano para sa pagbabalak na itumba ang aswang. Sigurado ka naman na kilala mo ang yumanggaw sa'yo, hindi ba? Wala akong ideya kung sino ito at kung ano ang itsura dahil hindi ko naman nakita. Hindi natin siya kailangang hanapin dahil siya mismo ang kusang haharap sa akin. Yung mga nakasabayan kong Nayanggaw noon, ubos na sila. Ako na lamang ang natira. Sa tagal ko sa larangan, maraming pasyente ang Nayanggaw. May mga nakalaban na aswang. Pero ngayon pa lang ako nakarinig. Pinapatay ang aswang na nalahian. Ginagawang pagkain. Kung gusto niya ng patayan, walang problema. Yan ang gawin natin. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa sa labang ito. Maaasahan mo ko. Sabay nating huliin ang aswang at pagbayarin siya sa ginawa niya. Matapos magkasundo ay kanya-kanya sa paghahanda. Sa tahanan muna nagpalipas ng araw. Bawat kanto ay may pangontra, may patibong. Naninigurado na sa bakuran palang mauhuli na ito. Subalit kung kailang handa na ang lahat, walang nagpakitang aswang. Linggo ang lumipas, walang dumating. Nagsagawa pa ng pamamaraan si Mang Jose upang tawagin ang halimaw, subalit hindi yata umaabot sa pandinig nito. Hanggang umabot ang araw na nawala ng pag-asa. Umuwi ang manggagamot upang asikasuin ang nag-aantay na pasyente. Gayunpaman, maigpit na binalaan si Rogelio
na huwag magpapakampante. Sumama naman si Polyon para tignan ang kalagayan ni Lola Anding at Mang Teryo. Sa kabutihang palad ayos ang lahat. Buwan pa ang lumipas. Umuwi na rin sila Polyon. Balik sa nakasanayang buhay. Inasikaso ang maliit na taniman sa bakuran. Magtutungo ng bayan para magbenta ng kambing at kung ano-ano pa. Si Rogelio naman, inatupag ang tawag ng sikmura. Isang gabi ay nakita ito sa kusina. Kakabalik lang sa anyong tao. Nasa bibig niya ang parte ng aswang. Nasanay na rin si Polyon na makitang ganito ang ama, kaya naman hindi na kinalabutan. Uupo sa tabi, panonoorin ang ginagawa ng ama. Nga pala, hindi pa tayo nag-uusap patungkol sa pagiging mag-ama natin. Tanggap mo ba ako kahit ganito ko? Napatitig si Polyon sa biglaang tanong ni Rogelio. Ito rin ang tanong ng binata sa sarili. Nang mapasulyap si Lola Anding, naging matimbang ang sitwasyon. Kung noon kapag naririnig ko yung salitang aswang, hindi pa nga ako naniniwala eh. Natatakot ako. Pero sa pinapakitang pagmamahal ni Lola Anding, pati rin ho sa kilos nyo, handa kang protektahan kami sa lahat ng pagkakataon. Tanggap kita, tay. At saka wala naman akong pagpipilian eh. Bali-balik ta rin man ang mundo, hindi magbabago. Anak mo ko, ama kita. Biktima ka lang ng yanggaw. Napangiti si Rogelio sa sinabi ng binata. Mabuti naman kung ganon. O siya, magugas ka ng kamay. Saluhan mo ko. Masarap tong aswang, kainin natin. Hindi, biro lang. Kinabukasan, nagulantang ang lahat dahil nawawala si Lola Anding. Madaling araw ito umalis. Nagpaalam na magpupunta ng bayan para mamili ng kailangan. Ilang oras na ang lumipas, wala pa ring balita kung nasaan. Sumunod si Rogelio sa bayan, subalit hindi mahanap ang matanda. Tumulong na rin si Polyon. Naglibot sa lugar. Hindi inasahan na matatagpo nito na wala ng buhay. Sa masukal na bahagi ng kakahuyan, nakahandusay si Lola Anding. Maraming kalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan. May bakas ng kagat sa leeg. Bukas ang dibdib. Nang malaman ni Rogelio, hindi napigilan ng galit. Nagwala sa gubat. Tinumba ang mga puno. Pinapatay ang mga ligaw na hayop na dumadaan. At higit sa lahat, nadagdagan ang pagkasuklam sa aswang. Nag-iwan ng bakas para malaman na ito ang gumawa. Bago balingan ng kalaban, inasikaso muna ang paglilibing sa katawan ni Lola Anding. Sila-sila lang din ang naghulma ng kabaong. Nagukay. Wala ng oras para idulog sa simbahan dahil okupado ang isipan sa pagiganti. Sa nangyari, maging si Polyon nakaramdam ng galit. Kung kailan siya binigyan ng pamilya, saka naman nawala. Hinikayat ang ama na ipagigante si Lola Anding. Parehong pinangibabawan ng emosyon. Walang pagdadalawang isip na umalis si Rogelio. Ang alam ng binata, hahanapin ang aswang. Kaso nga lang dumating ang balita. Maging ang tatay niya namatay. Magkasama sila ni Mang Jose. Sugatan ng manggagamot. Malubha ang kalagayan. Hindi malaman ni Polyon kung ano ang unang mararamdaman. Magagalit ba dahil pinaslang ng aswang ang ama't lola o hahagulgol sa tabi ng bangkay? Naglakad siya nang wala sa sarili. Dumiretso sa gubat. Sumigaw ng sumigaw. Tinawag at hinamon ng aswang. Hindi naglaon. Bumungad sa kanyang harapan. Nakangisi ng nakakaloko. Malakas ang loob mo na magtawag. Anong gagawin mo ngayon? Ikaw ang dahilan kung bakit naging aswang ang tatay ko. Tapos bumalik ka pa para patayin siya. Ano ba talagang kailangan mo?
Hindi ko rin alam eh. Basta ang alam ko lang, maligaya ako kapag napapatay ko mga nayayanggo. Karamihan sa kanila ginagawa ko rin pagkain dahil nagbibigay ng karagdagang lakas sa akin. Masaya ako kapag ganun yung ginagawa eh. At kahit ano gagawin ko para manatili ang kaligayahan ko. Matagal ko nang ginagawa ang bagay na to at hindi din ako titigil. Sumakto ka nga eh. Nabuburyo na ako sa matagal kong gawain. Hindi kami kumakain ng tao pero parang ngayon gusto kong subukan at ikaw ang uunahin ko. Nagbago ang anyo ng nilalang. Humaba ang huso nito. Maging ang mga balahibo. Nagmistulang aso pero may katawan ng tao. Bumuelo ng pag-atake ang aswang. Laking gulat niya nang bigla itong tumilapon. Isang nilalang ang humarang, kapareho ng anyo niya. Mukha ng mabangis na aso, pero ang katawan ay sa tao. Matalim ang mga kuko, malaki ang pangangatawan. Kaya pala hindi kita magilap. Nanggugulo ka sa mga tao. Pati ang binatang ito hindi mo pinalampas. Wala siyang laban, kaya wag mong patulan. Bumalik sa anyong tao ang aswang upang makausap ang lalaki. Hoy Victor, mataas na uri ka ng gabunan. Huwag kang maghari-harian sa mabababang uri ng aswang na katulad ko. Huwag kang mangialam dahil akin ang binatang yan. Umalis ka na. Ay, wag mo rin akong binabantaan. Alam mo na wala kang laban sa akin, hindi ba? Binata, umalis ka na dito. Ako nang bahala. Tinamaan ng atake si Victor. Lumatay ang kuko ng aswang sa pisngi pero walang sugat. Masama ang titig na bumaling sa nilalang. Sumugod ito ng sumugod pero walang binatbat. Hindi dahil malaking tao, kundi sa katotohanan na isa itong purong gabunan. Isa sa pinakamalalakas na aswang. Ilang ulit na binalibag si Patring. Pero bumabalik pa rin siya. Sugod ng sugod. Tahimik na pinapanood ni Polyon ang kaganapan habang nagtatago sa tabi. Hindi man siya ang inatake. Damang-dama niya ang takot. Hindi may kakaila ang lakas at bangis ng nilalang. Mabilis ang pagkalmot. Kung ano-anong atake ang ginagawa para sakta ng kalaban. Kaso nga lang hindi rin may kakaila ang husay at lakas ng gabunan. Pasimpleng iniilagan ang mga atake. Hindi nagtagal sinakalang aswang at binagsak. Hinihingal na bumalik sa anyong tao ang halimaw. Masamang tumitig kay Victor. Sana noon pa pinatay na kita. Ako pa ang nag-alaga sa'yo nung kabataan mo. Pero traidor ka. Hindi nga magandang magpalaki ng mas mataas na uri kumpara sa akin. Kahit ako naman nagsisisi ako eh. Kaso wala din ako magagawa. Sa'yo ko hinabili ng tatay ko. Yun nga hindi ko maintindihan sa'yo, Patring eh. Napakabait ng tatay ko. Hindi ka man lang nahawaan ng kahit kaunti. Muling nasagad ang galit ng aswang. Paulit-ulit na sumugod. Subalit anuman ang gawin wala pa ring epekto sa gabunan. Sa huli tinodo ng lalaki. Pinatikim ng kalupitan. Ginilitan ng leeg. Binali ang bawat buto sa katawan. Binaon sa mismong kinakatayuan. Mahabang katahimikan ang namayani. Saka lang lumabas si Polyon nang tawagin siya. Kaano-ano mo si Patring? Nararamdaman ko sa iyo yung bato. Sa dami ng iniisip, ngayon lang naalala ni Polyon ang bato. Sa puntong ito inilabas sa bulsa. Biniktima niya ang tatay ko. Nilahian tapos pinatay. Maging ang lola ko nadamay eh. Sino ka ho ba? Parang kilalang kilala mo yung aswang ah. Hindi man maintindihan ni Polyon. Magaan ang loob niya sa kausap. Maayos ang pakikitungo na para bang hindi nananalaytay sa pagkatao ang dugong halimaw. Mahaba ang usapan ng dalawa. Inabutan pa ng pagsikat ng araw.
Ito na rin mismo ang nagpaliwanag kung para saan ang bato ng aswang. Ang totoo, hindi nito taglay ang sumpa ng pagiging aswang. Nakadesenyo ito para protektahan ang magtatangan. Dito naalala ni Napoleon na minsan siyang naatake ng aswang. Dumapo ang kuko nito, subalit walang sugat. Matapos ng kaganapan, hinatid siya ng gabunan sa bahay ni Mang Teryo. Nanatili ang binata sa poder ng matanda. Ito na lamang ang tinuring niyang pamilya. Nang maikwento ang tungkol sa bato, hindi doon natapos ang kapalaran niya. Makaraan ng ilang taon sa tulong at gabay ni Mang Jose, sinubukan ang larangan sa panggagamot. Nilinang ang kakayahan sa paglunas ng yanggaw hanggang kinilala ng mga tao. Ilang nabiktima ang ginamot. Dumating ang araw na muli siyang binisita ni Victor. Nagulat na lamang ito nang kumatok. Nakiusap na gamutin ang dinalang bata. Sa puntong ito, hindi lang karunungan mula sa libreta ang ginamit ni Napoleon. Mas kinilala ang bisa ng bertud ng aswang. Magmula nung madiskubre na malaki ang tulong nito sa yanggaw. Pagkatapos ang mahabang proseso, orasyon, ritual, pinapakuluan ang bertud na bato. Pinapainom sa pasyente, kagad inilalabas sa katawan ng sumpa. Maaring itim na likido, itim na sisiw, o hindi kaya sinulid sa tenga. Ito ang mga pamamaraan ng yanggaw. Akalain mo nga naman, mahusay ka na manggagamot ngayon. Mabuti naman na isipan mong pasukin ang larangang ito. Malaking tulong ang bertud ng aswang na ginamit mo din sa panglunas. Magmula na maisip ko ang pinakaugat ng problema, nakiusap ako kay Mang Jose na turuan ako sa panggagamot. Sa gabay niya nagagawa kong agapan ng sumpa ng yanggaw na minsang sumira sa buhay ng aking ama, ng aking lola, sa pamilya ko. Ipagpatawad mo sana ang ginawa ng mga kauri ko. Pero matanong ko lang ho, saan po ba kayo namamalagi ngayon? At sino ba yung bata? Nakita ko lang habang nagpapalakad-lakad sa daan. Naramdaman ko may sumpa kaya dinala ko sa'yo. At para sagutin ang tanong mo, wala akong permanenteng tirahan. Naglalakbay lang. Naghahanap ng mga lapastangang aswang. Nang may masmasa ng bata, nakiusap si Victor na ito na lang din ang magpalaki dahil sa lansangan lamang natagpuan. Kinupkup ni Napoleon, tinuring na sariling pamilya, pinalaki at nang magkaedad, tinuruan ng panggagamot. Mas lalong nagkaroon ng direksyon ng buhay ni Napoleon nang dalin sa kanya ni Victor ang bata. Habang lumilipas ang panahon, napag-isip-isip ni Napoleon na isa ito sa mga plano ni Victor upang matulungan siya para maging mabuting manggagamot at merong makasama sa buhay. Sa paglipas ng panahon kinilala ang mag-ama. 2 taon na mahusay manggamot ng nayanggaw. Pero ang hindi alam ng lahat, gumagamit sila ng isang bato na nanggaling din sa mga nilalang upang ipangkontra sa pangyayanggaw. Isang mataas na uri ng bato o mas kilala sa katawagan na bertud ng aswang. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay pumapatungkol sa kayamanan, kapalit ng buhay. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Isabel. Taong 1985. Siquijor. Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng kagubatan, nakatira ang isang simpleng pamilya, ngunit puno ng pagmamahalan. Mahirap ang kanilang buhay at tanging sa pagbubukid lamang umaasa ang ama upang maitawid ang araw-araw ng pamilya. Si Mang Miguel, ang haligi ng tahanan, masipag, mabuti ang puso. Walang ibang pangarap kung hindi maitaguyod ang kanyang asawa at mga anak. Katulong niya si Aling Ena,
Isang masinop na may bahay na walang kapagurang nag-aalaga sa kanilang tahanan. Ginagawa niya ang lahat. Mula sa pagluluto hanggang sa paglalaba. Subalit hindi ito sapat upang mapakain ng maayos ang mga anak. Ang panganay na si Tomas ay 16 na taong gulang. Matapang at laging handang ipagtanggol ang nakababatang kapatid na si Isabel, na noon ay 14 na taong gulang pa lamang nang mangyari ang lahat ng ito. Sa kabila ng murang edad, ramdam na ramdam ng magkapatid ang bigat ng kahirapan. Dahil din dito, hindi na nakapagpatuloy sa pag-aaral sina Tomas at Isabel. Gayunpaman, hindi nagtanim ng sama ng loob ang dalawa. Hindi naman hinayaan ni Aling Ena na mawalan ng pag-asa ang mga anak. Sa abot ng kanyang makakaya, tinuruan niya ang dalawa ng pagbasa at pagsulat upang kahit papano may baon silang kaalaman. Ngunit sa mga gabing wala silang makain, hindi maiwasang sisi ni Mang Miguel ang sarili. Para sa kanya, isa siyang amang bigo, isang haliging hindi sapat ang lakas upang itindig ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Ano ka ba, Miguel? Kitang-kita ng mga bata kung paano ka nagsusumikap. Sadyang mahirap lang talaga ang buhay dito. Pero hindi mo kasalanan yan. Ang mahalaga, alam naming lahat kung gaano mo kami kamahal. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Para sa amin, ikaw ang pinakamatatag na ama at asawa. Wika ni Aling Ena. Sa mga salitang ito, kahit papano nabawasan ang bigat na pasa ni Mang Miguel. Sapagkat alam niyang kahit kapos sila sa yaman, sagana naman sa pagmamahalan. Isang araw, hating gabi na halos nang makauwi si Mang Miguel mula sa bukid. Pagod na pagod, puno ng pawis, balot ng putik at alikabok ang katawan. Ngunit sa kabila ng lahat, nakaguhit pa rin sa muka ang isang napakalaking ngiti. Sapagkat sa araw na yun, nagkaroon ng munting pagdiriwang ang kanilang amo. Nakapag-uwi siya ng masasarap na pagkain, higit pa sa inaasahan. Bitbit ang supot. Sabik na makita ang kanyang pamilya. Iniisip kung gaano kasaya ang mga bata kapag nakita at natikman nila ang mga dalang pagkain. Mabilis ang kanyang mga hakbang sa madilim at matarik na daan. Ang mga kuliglig at huni ng uwak lamang ang naririnig. Ngunit bago pa man siya makatawid sa maliit na tulay, napansin niya ang isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng daan. Mahina, payat, at tila ba halos hindi na makagalaw. Nakatitig lamang ito sa kanya. May mga matang nanlilisik, ngunit puno ng pagmamakaawa. Maawa ka. Kahit kaunting makakain lang. Wika ng matanda. Walang pag-aalinlangan. Ibinigay ni Miguel ang kakaunti sa kanyang dala. Para sa kanya, kung sila'y pinagpala ngayong gabi, nararapat lamang na magbahagi din sa kapwa. Isa pa, sapat pa rin naman ang natitira upang mabusog ang kanyang pamilya. Alam ni Mang Miguel ang hirap at sakit ng taong gutom na gutom. Kahit papano, ayaw niyang makakakita ng kapwang nakakaranas nito. Ngunit habang inaabot ang pagkain, hindi niya maiwasang mapansin ang mga kamay ng matanda ay butot balat. Kakaiba ang itsura ng mga kuko. Mahaba, matalim, at tila ba kulay itim na bakal. Nang tumingin siya muli sa mukha nito, sandaling sumilay ang ngiti ng babae, isang ngiting hindi pangkaraniwan, ngiti ng hindi isang taong gutom, kundi ng isang nilalang na tila nakahanap ng bagong biktima. Sandaling kinilabutan si Mang Miguel sa nakita, ngunit bago pa man niya mabawi ang kamay, mabilis na kinuha ng matanda ang supot. Isang malamig na hangin ang biglang humampas sa paligid at tila tumayo ang balahibo sa batok nito. Sa isang iglap, nawala ang matanda. Lumiwanag ang paligid. Isang babae ang tumayo sa kinaroroonan ng matanda kanina.
Nakikita kong busilak ang iyong puso. Dahil dyan, nararapat lamang na ika'y gantimpalaan. Kung nais niyong umahon sa kahirapan, may kapalit. Hindi lang pera ang aking hinihingi, kundi pagtitiwala. Ang mga gutom niyo sa sikmura ay mapupuno at ang inyong lupa'y aapaw sa ani. Ngunit huwag niyong kakalimutan na ang lahat ng kasaganahan ay may kabayaran. Wika ng babae. Sandaling natahimik si Mang Miguel. Nung una hindi niya magawang paniwalaan ang sinabi nito. Isang alok na tila masyadong maganda upang maging totoo. Ngunit nang iabot nito ang isang kahon, kusang inunat ang kamay at tinanggap. Hindi dahil sa lubos ang pagtitiwala, kundi dahil umaasa na baka ito na ang kasagutan sa kanilang mga panalangin. Ngumiti lamang ang babae, tila kasing bilis ng pagkisap ng mata ni Mang Miguel. Ganon din kabilis na nawala sa paningin. Naiwan si Mang Miguel na nakatayo sa gitna ng madilim na daan. Nanlalamig ang buong katawan. Nasa kamay pa rin niya ang kalahati ng pagkain, nakatitig sa kahong hawak-hawak. Ngunit dalawang tanong ang bumagabag sa kanyang isipan. Kanino ba talaga siya nagbibigay ng tulong? Sa isang matanda bang nagugutom o isang nilalang na may hinihinging kapalit? At kung bakit pula ang liwanag na nasilayan niya kanina, kung ang liwanag ay tanda ng senyales ng pag-asa, bakit hindi ito puti o ginto, kundi pula, ang kulay ng dugo, babala o maaaring peligro? Gayunpaman umuwi si Mang Miguel dahil siguradong gutom na ang pamilya sa tahanan. Tulad ng inaasahan, gising ang dalawang bata. Sinubukan mang nilang tulugan na lamang ang gutom, ngunit mas malakas ang pagkalam ng mga sikmura. Tuwang-tuwa ang dalawang bata nang makita ang bitbit ng ama. Kumain ng napakarami, nagpakabusog ang pamilya. O hinay-hinay lang sa pagkain. Baka mabilaukan kayo mga bata. Ay nako. Nga pala Miguel, ano yung kahon na dala mo? Pinaliwanag ni Mang Miguel ang pangyayari ng gabing yun. Makikita sa mukha ng asawa ang pag-aalala. Ay nako, mag-iingat ka. Baka sumpayang dala mo. Hindi naman siguro, Ena. Mabuti tayong tao. Wala naman tayong tinatapakang kapwa. Wala naman sigurong gagawa ng masama sa atin. At isa pa, hindi din tayo sigurado kung makakatulong nga ba talaga yung kahon na yan sa ating kinabukasan. Hanggang ngayon hindi ko pa rin mabuksan. Ayoko namang pukpukin, baka masira. Pagpapaliwanag ni Mang Miguel. Hindi na nakipagtalo pa si Aling Ena. Ngunit hindi rin maiwasan na makaramdam na tila may paparating na peligro. Mula nang dumating ang maiwagang kahon, tila nagbago ang kapalaran ng pamilya. Ang lupang dating tuyo at hirap anihan ay biglang tumaba, kaya mas lumago ang mga pananim ni Mang Miguel. Lumaki ang perang naiuuwi niya. At sa sobrang sagana, nakakapagpadala pa siya ng sobra upang makakain ang pamilya. Sa unang pagkakataon, halos 3 beses sa isang araw, nakakakain ng busog ang mga bata na matagal nang pinapangarap ng mag-asawa. Maging sa kanilang bakuran, nagsimulang mamunga ang mga tanim ni Aling Ena. Ang mga gulay, tila walang tigil sa pagbibigay ng bunga, at ang mga punong mangga, santol at bayabas, sabay-sabay nagkakaroon ng masaganang ani. Sa tuwa, namimigay sina Aling Ena at ang mga bata ng mga ani sa kanilang mga kapitbahay. Umaasang mababahagian din sila ng kasaganahan. Bagamat nagtataka ang lahat sa biglaang pag-angat ng pamilya, hindi may kakaila ang pasasalamat ng mga nakakatanggap. Subalit gaya ng karaniwan sa mga baryo, hindi rin mawawala ang mga bulungan. May ilan sa mga kapitbahay ang nagkakalat ng tsismis na nakipagkasundo daw sa demonyo ang pamilya upang makamit ang kanilang ginhawa. Hayaan mo sila, Ena.
May mga ganyan tao talaga eh. Hindi sila natutuwa kapag umangat ang kapwa. Huwag kang mag-alala, wala tayong tinatapakang iba. Sa halip pa nga namamahagi pa tayo sa mga kapwa natin. Sigurado naman ako na magiging maayos din ang lahat. Wika ni Mang Miguel. Mula sa pagiging pinakamahirap sa lugar, biglang naging masagana. Maraming kapitbahay ang lihim na nangarap na sana'y matulad din sila. Subalit kasabay ng pag-usbong ng biyaya, nagsimulang pumasok ang isang malagim na pangamba sa bayan. Una, isang matandang lalaki ang natagpo ang patay sa gilid ng gubat. Wala ng dugo. Tuyo ang katawan na parabang piniga ang lahat ng laman. Akala ng lahat ay atake lamang ng isang mabangis na hayop. Ngunit wala namang hayop ang makakagawa nito sa bangkay. Hindi pa natatapos ang tungkol dito. Kalaunan ay may sumugod kagad. Isang batang babae ang natagpuan. Patay malapit sa ilog. Walang bakas ng sugat sa labas. Ngunit tuyong-tuyo rin ang balat. Parang nawala ang buhay mula sa loob. Doon na nagsimula ang mga bangungot. Gabi-gabi. Isa sa pamilya ang nananaginip na merong bagong bangkay na naman ang madidiskubre. Parang naging babala ang mga ito. Ngunit upang hindi mapagbintangan, minabuti ng pamilyang wag ipagsabi kahit kanino ang mga panaginip. Tila walang pinipilang peligro. Mapabata, binata, dalaga, matatanda o kahit na sino pa, maaaring maging biktima ng pangyayari. Hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy kung sino o ano ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Walang saksi, walang nakarinig, at walang bakas na maaaring may gawa nito. Nabalot ng takot ang baryo dahil maaaring sila o pamilya nila ang susunod na maging biktima. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang paghahandog ng tulong ng pamilya nila Mang Miguel. Kahit kapos noon, ni minsan ay hindi sila nagdamot. Lubos na nag-alala si Mang Miguel nang maging ama kasama sa bukid, isa-isang natatagpuan ng bangkay. Pare-pareho ang kalagayan. Walang dugo o sugat sa katawan, ngunit tuyo ang balat at katawan. Walang kahit anong bakas ng pakikipaglaban. Tila bigla naman silang inatake ng walang kalam-alam. Sa bawat katawang natatagpuan, tila may katumbas itong biyaya sa pamilya. Habang unti-unting nababawasan ang mga kapitbahay, dumadami ang punong namumunga. Mga swerteng dumadating at biyayang pinagkakaloob sa kanila. Mas dumami ang ani, lumusog ang mga alagang hayop at mas sumarap ang mga pagkain. Hindi kalaunan nagduda na ang mga tao. Gayunpaman, wala silang ebidensya upang idiin ng pamilya, kaya't puro chismis na lamang ang pinagkakalat ng iba. Hindi kaya sila yung pumapatay sa mga tao? Napansin ko rin simula nang yumaman sila. Doon namatay ang mga kakilala natin. Pero ang bait nila. Hindi pinagdadamot ang mga biyayang natatanggap. Biyaya ba talaga yan o paraan nila para mangingi ng tawad sa mga taong namamatay? Ito ang mga usapan sa baryo. Bagamat ganon ang bulungan, hindi napansin ng pamilya ang koneksyon sa kanilang mata. Ito'y mga biyaya mula sa langit, isang milagro na matagal na nilang pinapanalangin. Ngunit kung susulyapan ng mabuti, mahirap hindi maramdaman ang kirot sa puso. Habang ang pamilya ay masayang nagkakasalo ng pagkain, tumatawa sa ilalim ng kanilang bubong. Sa labas naman ng munting tahanan, nagluluksa ang buong baryo na sunod-sunod na pagkamatay ng mga inosente. Wala silang kamalay-malay na ang kahong inakalang nagbibigay biyaya ay siya palang ugat ng sumpa. Nagpapakain sa kanila ng kasaganahan kapalit ng buhay ng mga inosente. At bawat pagdiriwang nila ng bagong ani, may isang bangkay na umiiyak sa katahimikan ng gabi. Habang nagbabantay si Tomas sa kanilang palayan, napansin niya ang kakaibang himig ng gabi.
ang alingawngaw na mga kuliglig, karaniwang musika ng bukid, biglang nag-iba. Hindi na ito tunog ng kalikasan, kundi mga iyak na pilit na pinapatigil. Kagad tumayo si Tomas. Bitbit ang itak bilang proteksyon at lampara upang makita ang daan. Hinahanap nito ang pinagmumula ng tunog. Kadakbang, tumitindig ang mga balahibo nito. Hindi niya mawari kung saan nang gagaling ang takot na nararamdaman, lalo na't matapang naman ang binatang ito. Unti-unti nang tumatahimik ang paligid, kaya nagpasya si Tomas na wag nang mag-imbestiga pa at bumalik. Kaso nga lang paglingon, laking gulat niya nang makita ang grupo ng kababaihan. Tuluyan nang tumayo ang bawat tibla ng buhok niya sa katawan. Ang mga babaeng ito, hindi karaniwan. Payat na parang mga bangkay na ang itsura. Ang mga buhok ay parang bruha. Nakabuyang-yang ang bawat tibla na tila kumakaway sa hangin. Ang kanilang mga daliri ay matutulis, mahaba at kasing talim ng karayom na handang bumutas ng laman. Ang kanilang mga balikat ay kakaiba ang anggulo at postura. Akalain mong nabalian na sila ng buto. Bitbit nila ang mga palayok. Sa sobrang daming insektong laman, hindi na mapigilang umapaw ng iba. Nakangiti ang mga babae habang nakatitig sa kanya. Kagad nitong nabitawan ng lampara ng sumugod ang mga ito. Namatay kagad ang apoy. Nang bumagsak ito sa sahig, walang ibang nagawa ang binata kung hindi tumakbo para sa kanyang buhay. Kahit madilim at walang makita, ginawa ni Tomas ang lahat ng makakaya, makabalik lang kagad sa bahay. Nagtamo ng mga sugat sa mga bato at sanga ng puno ang binata, ngunit hindi niya pinansin ang sakit. Dahil sa labis na takot, hindi na nito narinig pa ang mga sinasabi ng mga kababaihan. Nang makarating sa tahanan, kagad kinandado ni Tomas ang pintuan. Isinara ang mga bintana at kinausap ang pamilya. Kahit hingal, pilit niyang binahagi ang nangyari sa labas. Wala na tayong oras. Kailangan na nating umalis dito. Wika ni Tomas habang hinahabol ang hininga. Ano bang sinasabi mo, kuya? Ano po bang nakita mo sa labas? Tanong ng kapatid. Lumapit si Mang Miguel. Hindi maipinta ang kanyang muka. Tila may alam sa nangyayari, ngunit ayaw magsalita. Kita sa mga mata nito ang galit, ngunit tikom pa rin ang kanyang bibig. May gusto ka bang sabihin, Miguel? Huwag ka magtatago at magsisinungaling. Pamilya tayo dito. Hindi pwede ang sekreto. Alam ko. Alam ko ang tungkol sa kanila. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ikaw ang isusunod nila. Ang kaon na yon ay hindi lang basta regalo. May kapalit ang bawat ibibigay nito. Pero kahit ano mangyari, hindi ko hahayaan na mawala ang kahit isa sa inyo. Kung kinakailangan kong ialay ang buong baryo para lang sa kasaganahan natin, gagawin ko ang bagay na yan. Hindi makapaniwala ang pamilya sa narinig. Hindi to ang ama at asawa na matagal nilang nakilala. Mabilis siyang napaupo. Nakatitig lang sa sahig na para bang may mabigat na pader sa kanyang dibdib. Ang dating mabait, maunawain na ama ay nagbago. Ang kanyang mga mata, unti-unting nawala ang liwanag, napalitan ng kadiliman. Sinasabi ko na nga ba? Sumpa ang kaon na yun. Ibalik mo kung saan mo nakuha. Hindi na tama to. Malaki ang tulong ng kaon na yan sa buhay natin, Ena. Hindi na tayo nagugutom. Nakakatulong din tayo sa kapwa natin. Oo, merong kapalit, pero bumabawi naman tayo. Naririnig mo ba ang sarili mo? Nahihibang ka na. Halika kayo mga anak. Dito kayo sa likod ko. Kagad kinuha ni Isabel ang kahon sa likuran ng ama. Dali-dali itong tumakbo papunta sa ina. Nanginginig ang mga kamay habang maigpit ang pagkakahawak sa kahon. Kakaiba ang enerhiyang nilalabas nito.
malamig at mabigat. Nay, ano pong gagawin ko dito? Nang makita ito ni Miguel, kagad siyang napasigaw. Sumugod na parang mabangis na hayop. Ibalik mo sa akin ang bagay na yan! Nanlilisik ang kanyang mga mata at ang ugat sa mga liig ay naglalabasan. Lubang natakot si Isabel sa nakita, ngunit kagad dumarang si Tomas upang sanggain ang ama. Hindi ko hayaang saktan mo sila Nanay at Isabel, tay. Gumising ka na. Hindi ikaw yan! Wika ni Tomas habang hawak ang upuan bilang panangga sa ama. Hindi tumigil si Mang Tomas at parang mas naging agresibo. Pilit inaabot ang kahon sa kamay ni Isabel. Buong lakas ni Tomas, tinulak at hinawakan ng ama. Ginawa nito ang lahat ng makakaya upang hindi makalapit sa mag-ina. Tumumba si Mang Miguel at Tomas. Ngunit kaagad nakatayo ang ama. Duguan man ang labi, kitang-kita ang galit sa mukha nito. Kaagad kinuha ni Aling Ena ang kahon sa anak para hindi ito ang kunin ng ama. Akin na ang kahoy, anak. Ibigay mo yan sa akin. Kaagad damang inabot ni Isabel ang kahon at nang mawakan. Damang-dama nito ang bigat at lamig na tinatago ng sumpa. Ramdam din niya na parang puno ito ng kasamaan, tila dugo ng mga inosenteng na biktima nito. Inangat ng ina ang kahon upang basagin. Ngunit kagad siyang inatake ni Mang Miguel. Sa labis sa pagkatulak, matagumpay na nakuha ng ama ang kahon. Ngiting tagumpay ito, ngunit nang masilayan ang asawang dumudugo ang noo, unti-unti ring naglaho ang saya sa kanyang bibig. Nanginginig ang mga kamay ng ama at nabitawan ng kahon. Hindi siya makapaniwala na magagawa niyang saktan ang pinakamamahal na asawa. Dahan-dahang lumapit. Kitang-kita sa kanyang muka ang takot at pagsisisi. Patawarin mo ko, Ena. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa ang bagay na yun. Hinding-hindi ko kayang saktan ng pamilya ko. Kayo ang buhay ko. Patawarin niyo ko. Halos umiyak na si Mang Miguel, kakahingi ng tawad sa kanyang mag-ina. Pumayag ito na sirain ang kahon dahil napagtanto niya na tama ang pamilya. Unti-unti nitong binubulag ang kanyang mga mata, binabalot ng dilim ang puso. Ngunit sa labas ng tahanan, ang hangin ay amoy usok. Galit ang mga tao. Nagkakagulo ang mga kapitbahay. Bitbit ang mga itak. Palakol at apoy. Sumisigaw ng hustisya. Sa pangunan ni Mang Teo, isang kilalang albularyo, matagumpay niyang natunton ang sanhi ng pagkamatay ng mga inosenteng kababayan. Galit na galit ang mga tao, mga naulilang pamilya, mga nawalan ng mahal sa buhay, nanghihingi ng hustisya. Ngunit kahit maingay ang paligid, biglang natahimik ang mga tao. Mula sa kakauyan, naglabasan ang mga nilalang na nakita ni Tomas. Halong gulat at takot ang mga mukha ng mga residente. Napakabilis at liksi ng mga kababaiang aswang. Patalon-talon lamang sila, ngunit kada tama ng malakarayom nilang kuko, sabay labas ng mahabang dila na kagad hinihigop ang laman ng biktima. Dagdag pa ang mga insektong nagliliparan at gumagapang sa sahig. Maraming mamamayan ang lumaban. Ngunit dahil sa dami at bilis ng mga ito, marami ang nasawi. Agad namang naglabas ng orasyon at nagdasal si Mang Teo kalaunan na mataya ang mga insekto. Ang mga natirang mamamayan, pumaslang na mga nilalang, lubos na galit at pagdadalamhati ang naramdaman. Bawat hataw ng itak, hustisya ang kanilang sigaw. Mga demonyo kayo! Pagkatapos mamatay ng pamilya natin, papatayin niyo pa kaming lahat para magpatuloy kayo? Sunugin sila! Impyerno ang nararapat para sa inyo! Wika ng isang mamamayan habang pinupugutan ng ulo ang mga nilalang. Habang maraming nasawi, hindi nagpatalo ang bayan.
Habang nagkakagulo sa labas, walang ibang nagawa si Mang Miguel kundi panoorin lamang ang laban. Tila hindi mawari kung ano ang dapat gawin. Kagad lumabas si Tomas upang tulungan ang mga mamamayan. Pinigilan siya ng ina at kapatid ngunit lumabas pa rin ito. May pamilya rin sila katulad natin. Alam nyo kung anong tamang gawin. Sirain nyo ang kahon. Tutulong ako sa labas. Kahit papano, utang pa rin natin sa kanila ang ating buhay. Buong tapang hinarap ng binata ang labanan sa labas ng tahanan. Pumaslang ito ng mga nilalang, ngunit kahit niligtas ang kanilang buhay, galit pa rin ang nararamdaman ng ilan sa binata, lalo na't nakinabang ito sa mga pinatay na mamamayan. Itinutok ng isang residente ang kanyang sibat sa binata. Para sa aking anak. Bulong nito, bago pinakawala ng sandata. Ngunit bago pa man tamaan si Tomas, kagad humarang ang isang nilalang upang saluin ito. Napatitig na lamang si Miguel sa nakita. Bakit yung pinoprotekta ng anak ko? Kung kayo rin ang muntik pumatay sa kanya kanina lang. Ngumisi lamang ang nilalang, sabay bulong gamit ang kakilakilabot na tinig. Hindi siya. Hindi kayo. Wala ni isa sa inyo ang pinoprotektahan. Ang kahon. Hanggat buhay ito, kami ang inyong anino. Bagamat hindi lubusang naintindihan ni Mang Miguel ang sinabi ng nilalang, nabuo sa isipan ng ama na hindi sila tagapagligtas, kundi sila ang tagabantay ng sumpang hindi sila kailanman papakawalan. Tapusin na natin to, Miguel. Sirain na natin ang kahon. Pero hindi natin alam kung ano mangyayari kapag ginawa natin yan. Hindi pa ba sapat ang mga buhay na nawala? Ang mga dugong pinaliguan ng lupa natin. Itigil na to. Hinawakan ni Aling Ena ang kamay ng asawa. Tinitigan nito muli ang kahon. Si Tomas, si Isabel at ang asawa. Sabay nilang binagsak ang kahon ng napakalakas. Nabasag ito at naglabasan ang mga kaluluwang nakapalob. Itim na usok ang kumawala. Tila kinuha ang mag-asawa nito. Nagliyab ang kanilang mga katawan hanggang sa tuluyan silang naging abo. Dahil nawala na ang sumpa, si Tomas na nakikipaglaban sa labas ay kalaunay napinsala rin. Hindi sigurado kung napatay ba siya ng nilalang o ng isang mamamayang may galit sa pamilya. Sa huli, tanging si Isabel lamang ang natira. Sa pagbagsak at huling hininga ni Tomas, bumalik na ang katahimikan sa baryo. Tuluyan ang naputol ang sumpa. Wala na muling namatay sa bayan. Ngunit sa dinami ng namatay, hindi naging madali ang muling pagbangon ng mga naulila. Naiwan ang kwentong ito. Isang madugong paalala na minsan, kabayaran ng kasaganahan ay ang inosenteng buhay. Makalipas ang ilang buwan, muling nakita si Isabel sa tabing dagat. Payat, mahina at nag-iisa. Ngunit buhay. Doon siya nagtago. Lumayo sa mga mata ng mga taong nananatiling may galit at pagdududa sa kanilang pamilya. Lingid sa kaalaman, hindi aksidente ang kanyang kaligtasan. Pinili siya ng may wagang babae, ang parehong nilalang na nagbigay ng sumpang kahon sama. Hindi ito dahil sa kabutihan ni Mang Miguel, kundi dahil may kailangan siyang maiwang saksi. Bilang huling biyaya, nakaligtas si Isabel sa gabing nilamon ng apoy at dugo ang kanilang bayan. Ngunit dala niya ang hindi matatawarang bigat ng konsensya, lungkot at sugat na walang lunas. Gayunpaman, hindi na siya nag-asawa, hindi na nagkaroon ng anak. Nanatiling baon sa kanyang puso ang mga alaala ng gabing yun. Ang mga halimaw, ang sigaw ng kanyang ina, ang sakripisyo ng kanyang kuya at pagkasira ng kanyang ama. Sa bawat pagtitig niya sa dagat, palaging bumabalik ang tanong, bakit sa kanila nangyari ang bagay na ito? Si Isabel ang natirang buhay,
Ngunit siya rin ang pinakamatinding sugatan. Habang buhay magpapatuloy, ngunit araw-araw binabalikan ng mga multo ng nakaraan. Hanggang ngayon, bawat huni ng hangin, alon ng dagat, wari naririnig niya ang tinig ng pamilya, hindi bilang sumpa, kundi bilang paalala. Sobrang malas na ba ng negosyo nyo mga kabayan? O yung tipong kahit kompleto naman yung tulog mo, parang pagod ka pa rin. Madalas mga kabayan, hindi lang dapat kasi malinis yung pisikal na lugar, dapat hanggang spiritual. Ang tawag dito sa nasa harapan ko ay incenso candle for cleansing. Sinisindihan to ng 3 to 15 minutes sa umaga at sa gabi. Ang bisa ng incenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pang-taboy ng negative energy para maganda yung pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Hindi ito regular candle mga kabayan ha. Specialized candle siya, insenso na ginawang kandila at nilagyan pa ng iba't ibang uri ng sangkap upang maging pang-cleansing. Pwede mo siyang sindihan sa negosyo, sa tahanan, sa kwarto, sa tambayan. Kung saan mo nararamdaman yung negatibong enerhiya, doon mo siya sisindihan mga kabayan. And if ever may mga gamit na kayo sa Lika merchandise, hindi nyo maipapangako na madadasalan o makakargaan araw-araw, pwede ka magsindi ng insenso candle. Basta galing sa Lika. Pagkasindi ng gamit, itatabi mo lang yung mga gamit doon mga kabayan, nakikleanse na siya, nakokonsagra, mas naaalagaan. Marami tayong version na pagpipilian, pwede yung regular version, yung can version, yung tea light version. Lahat naman yan mga kabayan ay specialized candles, lahat yan ay insenso, lahat yan may iba't ibang uri ng sangkap at lahat yan nariyan ang orasyon at guidelines. Kung interesado kayo sa insenso candle, makleanse ang lugar, i-visit nyo lang ang shop ng Lika Merchandise, mag-ingat sa mga scammers.